Tapos na yung brake pads niya sa harap. Dito naman tayo sa likod. Medyo may kahirapan na itong likod na to. Ginagamitan ng special tools to pag yung pinupush yung yung piston. O, start na natin baklasin. Yan. Lulugan muna natin. Dalawang bolt lang ito, dalawang bolt. Size 13. Ito na. Oh, sobrang nipis na. Ang tamang procedure nito ay binabaklas ito. Pero yung iba, tatanggalin dito na ina-assemble. Hindi ko nakasanayan yun. Yan, luluwagan natin. Nakasanayan ko ay binabaklas ko. Hindi ko papalitan ng ano to, rotors, wala. Ayan o. Manipis na. Oh. Manipis na. Kung parehas, ano mo lang kung parehas. Ayan, parehas sila. Ayan. Oh. Assemblein mo. Steel brush ko lang. Ano kasi to, magkaiba oh. O ayan, ganyan, para di malito. Kailangan nag-play. Hindi po pwedeng sobrang luwag. Tapos to, uy. Ayan, dating gawi. Lalagyan ng grasa. Ayan. O, isa-isa lang ang ano. Para di malito. O, slide pin. Tapos ilalagay na. Ilalagay na. Hindi ko papalitan ng brake rotors. Walang budget. Okay pa naman oh. Babalik na natin.
Eh, yan, hihigpitan na natin. Torque wrench ako dito. Yan, ihihigpitan ko. Ayan. Maliit naman to na torque wrench. Yung pang ano to sa makina. Hindi kakasya yung aking ano. Ayan. Ang ano lang dito, kailangan gagamitan mo ng ano to. Ayan, ganyan ang forma nito. Ginagamitan ng special tools. Kasi dito meron siyang gatla oh. Kailangan to naka 6 o'clock position to pag pinihit mo. Okay. Tapos to o eto may ano dito yung papasok dito. Oh. Ayan, para maikot. Ito sakto. Ito yung sa piston may ano to, may boot. Ayan, lubricant. WD-40 ipipisik ko. Kasi iikot para hindi siya sasama, masisira yung goma ng piston. O yan. O WD-40. Ito, yan. Ipapasok ko dito. Ayan o. Tapos i-shoot mo ngayon dun. Adjust natin. Adjust. Saka mo pipihitin. Ito lang din yung ano, natutunan ko sa aking napasukang ano. Hindi mo magagawa tong preno ng Dodge Caravan pag wala ka nito. Kasi nga yung uka nga yun naka 6 o'clock position. O ayan. Sagad natin adjustment. Medyo may kaanuhan ito. Sensitive itong preno na to. Ayan. Yung uka. Ayan. Tataas na tayo. Ayan. O, nakaganyan. Tapos, kailangan ng 22. Itutulak natin yung piston. O, ayan. O, pisikan natin. Ganun lang. Oh. Oh. Ayun, umiikot na oh. Umiikot na. Habang iikotin mo, ano mo rin to. O, ito tornilyo mo. Tapos iikot mo. Ayan, lumulubog. Tapos i-atras mo to. Gagamitan mo ng to. Tapos WD-40. Masisira yung ano yung goma. Iikot siya kung ano kailangan ng. Yan. Parehas to sa Honda. Oh. Oh, yan. Ikot mo to. Yan.
Tapos pihit mo uli hanggat sa lumubog. Ayan, masisira yung goma. Yan, kailangan naka 6 o'clock position. Naka 6 o'clock na ba? Yan o, diba? 6 o'clock. Eto may ano kasi dito o, parang tinggil. Ayan, i-testing natin kung papasok. So, ayan, pumasok na. Oh. Oh, ayan. Hindi mo maipapasok ito pag hindi mo i-press yung piston. Oh. Ganun lang. Hand tight lang to. Oh. Ayan, netong tinggil dun sa kabila. Uy, parehas. Oh, parehas kasi may ano to. Oh, ayan. Ito okay na. Tapos hihigpitan ko ng 13. Ang tight lang. Okay na. That's it. Tapos ang kabilang side. Thank you sa Special Tools. Ayan o. Ito ang mahalagang importante pag nagpalit kayo ng preno. Tinulak yung mga piston. Ayan, ito bumalik na uli yung label nung brake fluid. Kasi kung ginamit mo yung bagong sasakyan, bumaba tong doon sa maximum na level ng brake fluid, ibig sabihin manipis na yung mga brake pads. Yun ang natutunan ko sa yung sa boss ko sa mechanical shop. Ngayon, wag yung dadagdagan to. Ayan, wag yung dadagdagan. Ibig sabihin nung walang leaking yun. Numinipis lang yung yung pads. Ngayon, yung pag pinalitan mo ng bagong pads tong 4, huwag mong kakalimutan ding hambat hindi pa nangyari na sa akin to eh. Ini-start ko, ni-reverse ko, sumapok ako, walang preno. Kailangan bombahin mo to. Ayan o. Ayan, bombahin mo hanggat sa babalik yung preno. O ayan, matigas na. O ayan, may preno na yan. Ayun, tapos ngayon ibababa ko na yung mga jack. Ito-torque ko na. Tapos ready to go. O ayan. Ayan yung label nung O, yung label nung brake fluid. O ayan o. Ang alam ko dati, pag mababa na to dito, dinadagdagan ko. Hindi pala. Mali pala yun. Manipis na yung palatandaan na manipis na yung mga brake pads at saka palitin na yung rotors. Ayan. Oh. Ibababa ko na ngayon yung jack, ito-torque wrench ko, tapos ready to go na naman. Pwede na namang sumabak sa winter. Ang service na naman neto ay sa susunod na taon pagdating naman ng spring. Okay, 6 months. Marami pong salamat. Ito yung aking lug nut torque chart. Ayan yung tightening sequence ng lug nuts. Ayan. Hindi clockwise. Grand Caravan 2012 hanggang 2019 100. Torque wrench 100. O ayan o.
Okay. Ipapantay ko naman ngayon yung mga hangin kasi bibiyahe ako ng Red Deer.